Pag-usapan natin ngayon ang kaibahan ng lalaki at babae pagdating sa pagiging stand o desisyon kapag nahuli ng mga lalaki o babae ang kanilang partner na gumagawa ng kababalaghan o panluloko sa mga partner nila. Paalala lang sa lahat, hindi lahat ng pagdududa ay 100% ay totoo na. Dahil ang isang krimen ay mapapatunayan lamang ito sa pamamagitan ng ebidensya. Ang ibig ko sabihin, huwag nating kaagad husgahan ang isang sitwasyon. Mas mabubuti na alamin natin kung o suriing mabuti ang mga pangyayari o di kaya ay napatunayan mo ito dahil ikaw mismo ang nakatuklas nito, okay? Pero bago po yan, baka pwedeng makahingi ng isang pabor at papindot naman ng subscribes at para updated ka sa susunod nating mga video. Salamat! Balik tayo sa topic natin. Ano ba ang magiging stand ng lalaki versus babae kung ito'y nahuhuli na nangangaliwa sa inyong relasyon? Sa bandang huli ng video na ito, magbibigay din ako ng sariling opinion na base sa personal kong experience. Ayon sa survey na inilabas noong 2014, maraming mga lalaki ang nagsasabi na 70% mas malala ang sexual affair kumpara sa emotional affair. Habang ang mga kababaihan naman ay nagsasabing 69% mas malala ang emotional affair kaysa sexual affair. Sa pagpapatawad naman, 76% ang mga babae na pinapatawad nila ang kanilang mga partner o asawa. Kung ito ay tunay na isang sexual affair lamang, ibig sabihin, pinapatawad niya ang lalaki dahil nadiskubre niya ang tunay na sadya doon sa kanyang kabit na babae ay pakikipagsiping lamang, hindi emotional affair. Pag sa kalalakihan naman, 80% kaya nilang patawarin kung emotional affair lamang. At 30% hindi nila kayang patawarin ang mga babae o kanilang asawa kapag nagkakaroon ng sexual affair. Sa madaling sabi, mas madaling patawarin ng babae ang isang lalaki kung nagkakaroon ng sexual affair lamang, kabaliktaran naman sa mga lalaki. Okay? Baka naguguluhan ka, lilinawin ko lang. Ano ba ang sexual affair? Pagkakaintindi ko dito, ito yung pagluloko na gusto lang niyang makipagsiping sa iba. Gusto lang niya na ma-experience yung iba o di kaya may pagkukulang ka sa kanya pagdating sa kama. Kaya hinahanap niya ito sa iba. Ang mas malinaw dito na halimbawa ay yung nag-iinuman lang sila kasama ng misis mo at mga barkada at pagkatapos may nangyari na sa kanila. Pero wala naman siyang balak na iwanan ka, wala naman siyang balak na sirain niya ang relasyon nyo kahit gumagawa na siya ng pakikipagsiping sa ibang lalaki o babae. Emotional affair naman, ito yung pagluloko na walang nangyayari, pakikipagtalik. Kumbaga masyado lang silang close sa isa't isa o pwedeng tawagin natin na ito yung level na nag-uumpisa pa lang na mabuo ang kanilang relasyon. Sabihin na natin na may nangyari ng halikan, yakapan, hawakan, pero yan lang muna ang nangyayari. Wala pang pagsisiping na nangyayari sa kanila. Pero kahit saan pa man sa dalawang ito, matatawag na natin itong panluloko ang mga ito. Magkaiba nga lang ang bigat ng pagkakasala sa bawat isa nito. Ngayon, oras na para tanungin kita, ano ba ang magiging stand mo sa ganitong sitwasyon? Maaari mo bang i-comment sa baba? Tulad ng sabi ko, magbibigay ako ng aking sariling opinion patungkol dito kasi hindi naman tayo pari-parihas ng pangunawa. May mga lalaki naman akong nakilala na kahit niluloko na sila ng misis nila, nakikipagsiping na ang misis nila sa iba, ay pinapatawad pa rin naman nila kahit paulit-ulit na ginagawa ito ng misis nila sa kanila. Hanga ako sa mga lalaking ito. May mga lalaki naman na pinilit na lang tanggapin ang asawa nila kahit nakikipagsiping na sa iba dahil sa mga anak. Ayaw nilang mawasak ang pamilya nila. May mga lalaki namang pilit na tinatanggap nila ang asawa nila kahit gumagawa na ito ng pakikipagtalik sa iba dahil mahal pa rin nila ito. May mga lalaking pilit na tinanggap nila ang kanilang asawa dahil sa salitang chance. Uumasa na sana na hindi na ito mauulit o gawin ulit sa kanila. Napakaraming lalaki din ang ganito. Tinatanggap ang sakit na ginagawa ng misis nila, maging buo lang ang pamilya. Mga lalaking kahanga-hanga. Pero ako sa totoong buhay ko at totoong nangyayari sa buhay ko, kahit sabihin na natin na hindi din naman ako perpekto. Pero para sa mga kababaihan, mahirap nyo bang intindihin ang salitang kahit anong mangyayari, asawa ko, huwag na huwag mong gagawin ito.
Dahil hindi kita mapapatawad kahit gaano pa kita kamahal. Kahit mawasak pa ang ating pamilya. Kahit maging biktima pa dito ang ating mga anak. Pagdating ng araw, sila ang mga anak natin ang tutuklas sa mga nangyayari sa atin. Nakakalungkot man isipin pero isa ako sa mga kalalakihan na hindi kayang sikmurahin ang ganitong klaseng panluloko. Isa ako sa mga lalaking hindi kayang tumanggap ng ganitong uri ng panluloko. Oo, ulitin ko, personal ko na experience ito at totoong nangyayari ito sa mga nakalipas ng buhay ko. Hindi ko kayang isipin na ang minamahal kong babae ay nakatikim na ng ibang lalaki. Ito ang opinion ko. Kaya sana sa mga babae dyan, kung balak nyong lokohin ang asawa nyo, mas mabuting makipaghiwalay na lang muna kayo bago kayo gumawa ng pakikipagsiping sa ibang lalaki. Dahil sobrang sakit sa aming mga kalalakihan na niluloko nyo kami na walang dahilan. Kasi paano na lang kung may mga lalaking hindi kayang magpigil sa sarili at kayang gumawa ng hindi katanggap-tanggap na pangyayari dahil lamang sa ginawa mong panluloko sa kanya. At hanggang dito na lang po ang aking video. Ang stand ko ay hindi ko kayang patawarin o tanggapin. Maraming salamat.